Hi guys! Welcome to my vlog! So for today's vlog ay of course, i-address ko na itong bagay na ito kasi marami sa inyo ang nagtatanong nga sa akin. Actually, ilang linggo nyo nang tinatanong sa akin to dahil maraming syempre ang nagtataka kung bakit nasa showbiz update na ako. Kamusta ang application ko sa Aliw Broadcasting Network? Gusto ko tuldukan na to para wala na magtatanong sa akin. Una sa lahat, nais ko munang pasalamatan ang Aliw Broadcasting Network, especially Sir Dennis. Kasi si Sir Dennis talaga yung sumalo sa amin noong mga time na para kaming sisiw. Oh my God, naiiyak ako. Para niya kaming binigyan ng tahanan, binigyan pag-asa na okay lang yan, simula tayo ng bago, ganyan. Binigyan niya kami ng assurance na may panibagong simula na pwedeng gawin. But let me tell you a story. Nung ako po ay nasa Energy FM at medyo hindi ko na nagugustuhan ang mga pangyayari na of course nangyayari naman talaga kahit kanino. Hindi naman perfect ang lahat ng mga relasyon nyo sa mga employer. Nung hindi na okay ang tinatakbo ng karera ko sa Energy FM, ako po ay nagkaroon ng idea na si Papa Jackson ay lilipat sa Aliw Broadcasting Network. To be honest, hindi po kami pinilit ni Papa Jackson, hindi niya kami yung parang Gina, sumama na kayo sa akin, ganon. Kasi baka mamaya yung ibang tao ganon ang isipin. No. Nalaman ko na si Papa Jackson ay lilipat sa Aliw Broadcasting Network and alam ko sa sarili ko that time na ay parang hindi magiging maganda yung kahihinatnan ko dito sa Energy pag ako naiwan mag-isa. That time, kasama na sa or nababanggit na sa mga huntahan ng mga tao sa Energy na may mga ilang aayaw na. And for sure, alam niyo na kung sino yung mga tao na yun dahil pinakita ko naman na sa inyo, di ba, na hindi lang kami yung inoffer ng Aliw Broadcasting Network. May mga ilan pang natira dyan sa Energy FM na inoffer din ng Aliw Broadcasting Network. Pero mas pinili nila magstay dyan sa Energy FM because they want to, di ba? And that's their personal discretion. Nung time na nakipag-meeting kami with Sir Dennis, tandang-tanda ko yon para ilatag. Which by the way, balikan muna natin kung paano ako nalaman. Nagpapasalon ako noon sa nasa Cat Incarnation ako nung tumawag sa akin ng kuya ko. And sinabi ni Papa Jackson na may lilipatan na siya, which is Aliw Broadcasting Network. And agad ako nagtanong na, may bakante ba dyan? Baka naman. And during that time, hindi ko na iniisip kung magraradyo pa ako. Iniisip ko kahit na prod na lang, ganyan. Basta trabaho. Kasi during that time, I'm losing my passion na eh. Kung mapapansin nyo that time, bago ako umalis sa Energy FM, panay ng absent ko, I'm losing my passion. I'm losing the only hope na meron ako. The talent that I have, parang nabubura isa-isa. Parang nawawalan na ako ng gana na humarap sa mikropono. Masakit sa pakiramdam eh. Bubog ko yun hanggang ngayon na araw-araw kong ginagawa yan for 4 years, magpa 5 years kong ginagawa. Tatanggalan mo ako ng on-air program for 1 week dahil gusto mo ng transition. Transition for what? Diba? No, I'm so sorry nasabi ko yon. But sorry, not sorry. Anyway, looking back sa nangyari. So sabi niyang kuya ko, I will be having meeting with Chucho, with Sir Dennis. Tapos sinabi din niya na kung gusto nyo, edi makinig lang kayo. Baka sakali may offer din sa inyo. So, ibig sabihin, may iba pa akong kasama. And during that time, naiilang akong makipagtsikahan or naiilang akong alamin kung sino yung mga gusto mag-resign. Kasi kapatid ko yung station manager eh. Ayokong magkaroon ng kahit anong issue tungkol sa ganyan. Yung parang may alam ako na hindi nyo alam ang gano'n. So, hindi ko inaalam. Basta ang importante, I need to protect my career. Kahit anong trabaho during that time. May mga kaibigan pa ako minessage dyan eh. Sinabi ko na baka naman meron kayong trabaho na pwedeng i-offer sa akin. Kahit ano, makaalis lang ako sa Energy FM kasi during the time, I'm desperately not okay. Oo, with that company. Ngayon, edi nangyari ang pagkikita. So, nandun si Sheena, si Toby, si Kuya Chico, si Kara, ako, si Papa Jackson. And sa meeting na yon, nalaman ko na si Papa Jackson, dahil nga madaming gusto sumama sa kanya, exact story. That's not my story to tell. Kung ano nangyari sa Aliw, hindi ko yun kwento. So, hayan kung sila ang magkwento nun sa inyo. Kung meron man lumabas na kwento. So, sa madaling sabi, na-offer kami ng Aliw Broadcasting Network pero tumagal. Namaya pa yung may-ari,
umabot ng 3 buwan bago ko pumalaot sa offer ng Aliw Broadcasting Network. Ang totoong dahilan kung bakit nag-resign talaga ako dahil may offer na ako. Isa yun sa mga dahilan kung bakit ako nag-resign, may offer na kasi ako sa Aliw Broadcasting Network. Hindi ko lang napipirmahan pa yung kontrata nila. Okay? Hindi ko pa napipirmahan yung kontrata nila kasi hindi pa na-finalize din. Kasi marami ang nagbago nung nawala yung may-ari. Hanggang sa, hindi ko alam kung alam nyo na, by this time, na wala na si Sir Dennis sa Aliw Broadcasting Network. So, nawala si Sir Dennis sa Aliw Broadcasting Network. Unti-unti, alam mo yung pakaramdam, yung biglang parang gumanon yung dreams mo, yung sabog, nawala. Lahat ng plano. Planchado na plano na, pati yung mga programa. Biglang, nawala lahat ng plano. And sobrang nasaktan ako nung time na yun. Kasi si Sir Dennis yung inaasahan ko na, syempre siya yung Vice President, diba? Malaki ang tiwala ko sa kanya. Kaya nga ako nag-resign upang nang sa ganun, mas matutukan ko yung offer sa akin. Kasi aminin ko sa inyo, hindi siya kasing laki ng kinikita ko sa Energy FM. Pero yung pakitaan ka ng puso ng taong tatanggap sa'yo habang kayo ay inuulan. Kasi para kaming sisiw that time. Para kaming sisiw na hindi namin alam kung saan kami tatakbo. Kasi during my employment with Energy FM, aminin ko sa inyo, may mga nag-offer sa akin ng ibang istasyon. Pero nung nawala kami sa Energy FM, nag-stop lahat ng offer. Nawala yung offer sa akin. So hindi ko alam talaga. Dami nagtatanong sa akin, saan ka na ngayon? Walang offer sa akin. Hindi ko alam ang isasagot ko. May offer ba sa yung Love? May offer ba sa yung IFM? May offer ba sa... Wala akong maisagot kasi wala na mga nag-offer sa akin. So hindi ko alam kung saan ako pupunta, para akong sisiw na walang mapupuntahan. And ang nangyari is tumagal ng 3 buwan hanggang sa syempre alam ko sa sarili ko na tao din ako nauubos yung savings ko, 'di ba? Nakakahiya din sa nakakahiya din sa credit card, tawag na ng tawag, di na ako nakakapagbayad, mga bills na kailangan bayaran, mga obligasyon ko nga sa nanay ko, napabayaan ko na, hindi na ako nakapagbigay. Ayan, sorry mami, alam kong nanonood ka ngayon. So nahihiya na din ako sa kuya ko na pag na-short ako, sa kanya na ako humihingi. So, sabi ko, kailangan ko ng kumilos, kailangan ko ng gumalaw-galaw, wala na talaga. Paubos na. Ayan, pasaid na yung balon. So, sinimulan ko nang maghanap-hanap ng trabaho. Ayan, buti na lang kamo, meron akong pagbablog. Malaki ang tulong ng pagbablog ko, maski papano. Ayan, mga hosting job ko. Yung mga sponsors ko na hindi nagsawa sa akin. Yung mga kaibigan ko, ayan, na kahit na hindi ko sabihin, syempre alam nila wala akong trabaho, bigla na lang magsisend sa GCash ko, ganyan, ng pera, na sobrang grateful ako. Sinamahan nila ako sa pinaka lowest part ng karera ko. Sabi ko, ano nangyari sa Aliw? Meron pa ba akong ine-expect sa Aliw? Magiging DJ pa ba ako ng Aliw? Guys, sa totoo lang, maliwanag sa akin na hindi nila ako kukuning DJ. Hindi as a DJ ang magiging trabaho ko sa Aliw that time. Magiging social media lang kami. Social media personality kami. So, we will be doing online content na pwede nilang i-play sa TV nila, sa radyo, mga ganon. Yun yung napag-usapan. Hindi na ako magiging DJ. So, sabi ko, eto na yung panibagong era ng magiging career ko kasi hindi na ako magdi-DJ. So tinanggap ko. Pero nagtagal hanggang sa nag-resign na si Sir Dennis. Nawawala na din ako ng gana. Tapos may mga racket na ako nakikita na maski pa paano, mas hindi na ako pinaghihintay nitong mga trabaho na to. To tell you honestly guys, nagbalak na din ako mag-apply abroad. Ayan, nag-apply talaga ako abroad. And hanggang ngayon ay ako'y naghihintay ng tawag mula doon. Pero yun nga, nung time na yun, nung wala na akong naririnig na kahit anong balita sa Aliw, kasi hindi na rin kami nabalikan kagad ni Sir Dennis. Parang nangyari nun, tumatawag-tawag na lang ako kay Padjak. Sabi ko, tinawagan ka na po ba ng Aliw? Ano pong balita sa Aliw? Matutuloy pa ba tayo sa Aliw? May takot na akong nararamdaman kasi ano na mangyayari sa akin ito? Nag-resign pa naman din ako para sa Aliw. Kasi akala ko may sasalo sa akin tapos wala naman pala. Tsaka nakailang meeting kami, B. Alam nyo yan. Kaya wala akong maibigay sa inyo na konkretong update sa tuwing magmi-meeting kami. Kasi laging, ganito gagawin natin. Ganito, ganyan. May time pa na sinabing may relaunching daw.
may misa daw, pero hindi ako nakatanggap ng kahit anong imbitasyon. So sabi ko, ano ba to? Interesado pa ba yung bagong management ng Aliw Broadcasting Network sa amin? Kukunin pa ba kami? May scare na ako. Pero that time, hindi ako iniwan sa ere ng kapatid ko ni Pajak. Lagi niya akong sinasama sa mga lakad niya. Like pag pupunta kami ng Pangasinan, kinakalma niya ako. Hindi man niya sabihin sa akin, pero ramdam ko na yun yung way niya para pakalmahin ako kasi nagpapanik na ako. Ilang buwan na kaming walang work. Buti na nakakapagbayad ako ng bahay. Talented ako, meron ako maski pa paano mga hosting job. So sabi ko, ano na mangyayari sa akin ito? Hanggang sa nakita ko nagpapa-workshop si Papa O, si OG Diaz. So ako, ang ginawa ko, message ako kay Kuya OG. Sabi ko, Kuya baka pwede akong mag-workshop ulit. Kasi guys, nag-workshop ako during the time na nasa Energy FM pa ako. Yun yung basic workshop ko. Pero nung nakita ko mag-advance workshop ang OG Diaz acting workshop, sinabi ko kay Papa O, pwede po ako mag-advance workshop. Tapos yun, sinabi sa akin, sige, total isa ka naman sa most promising actor ng basic workshop nyo. So go. Tapos that time nangungulit na din ako kay Kuya OG kasi magpo-produce siya ng musical play. So sabi ko, Papa O, kahit na puno, kukunin ko yung character, mag-audition ako. Ginaganon ko siya. So, ako nag-advance workshop ako. And nung time na nag-advance workshop ako, nung araw na yon, sakto naman na shoot nila ng Showbiz Update. Tapos, sabi nung isa kong kasama sa Showbiz Update, yung mami niya, manonood daw kami ng shoot ng Showbiz Update. Hello Sky, anak, kay Mami Cla. Hello po sa inyo dyan sa Davao. Miss na miss mo na kayo. Nanood kami. Tapos, nung nanood kami ng Showbiz Update, nagkaroon ng exposure sa Showbiz Update. Yun yung nag-appear kami sa last part. Tapos, akala ko tapos na lahat. Okay? Tapos na lahat. Ngayon, eto na. Diba, sponsor ko ang NV. So, pagkatapos ng advance, wala na naman akong plano, wala na namang trabaho, wala na naman akong gagawin. So, ang ginagawa ko lang that time is nagvo-vlog ako. Binavlog ko yung pag-uwiway namin sa Pangasinan. That time, nagpunta ako ng NV Skin Beauty and Wellness. Nagkita kami doon ni Mamaloy. Nung nagkita kami doon ni Mamaloy, sinabi niya sa akin na, nakasama ka ba bukas? Sabi niya sa akin, saan po? Sa media launch ng endorsement ni Coco at saka ni Julia ng Regasco. Sabi ko, wala po, hindi ko po alam. Sige, sabihin ko kay nanay, kay Papa O, kay Papa OG. So yun na, nagpunta ako sa media launch ng Regasco. Yun yung nakita niyo yun. Nung nagpunta ako sa ang dami nangyari guys ha. Ito ha, nagpunta ako sa press launch ng Regasco para sa bago nilang endorser, si Direk Coco at saka si Julia Montes. Tapos after nun, saktong may basic workshop sa OGD. So, nakaladkad ako ni Kuya OG pumunta ng workshop kasi sinabi ko sa kanya na, Kuya, pwede bang tumambay doon? Kasi gusto ko talaga matutong umacting. Pwede bang tumambay doon? Gusto ko lang sit-in, gusto ko makinig. So, sabi niya sa akin, oh, punta ka? Pag-assist ka na. Sabi sa akin, pinag-assist ako. Sabi ko, mag-assist na ako. Sabi ko, ano ka naman ng advanced workshop eh. So, okay lang yon. So, nag-assist ako. 2 days. Eto na, last day namin ng workshop, kasi 2 days yung workshop ng basic workshop. Mag-shoot sila kinagabihan ng Showbiz Update. At hindi ko makakalimutan yon. Kasi nag-shoot kami sa bahay ni Papa O, ni OG Diaz. At doon na nagsimula yung every other day kong pagpasok sa Showbiz Update. Ngayon, ano nangyari sa Aliw? Eto na, nagpatawag ulit si Aliw. Kasi minamadali na nila, gusto na daw nilang mag-start yung program. At nagbago lahat. Kagaya ni Kuya Chico, may programa kami sa radyo. Sa AM nila, sa DWIZ. Ito, I'll be honest, hindi ko to sinabi sa kanila. And siguro naman understood na nila yun na hindi na ako tutuloy. Pero, one of these days, magme-message ako at magpapasalam. Siguro pwede ko na rin gawin dito, di ba? So, ang offer nila sa akin is to do a program with Anton, yung attorney. Itawag nilang attorney. And, hindi yun yung napag-usapan. Kasi ang offer sa akin ni Sir Dennis is my own program. My own program with Aliw. I have nothing against Anton. Hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung sino siya, kung anong ginagawa niya. Alam ko lang nagsushowbiz daw siya. Pero, ang offer kasi sa akin dati ni Sir Dennis is my own program. Whether online lang yan or i-on-air mo ko, basta sarili ko. Kasi yung inalisan ko, ayoko na nga ng tandem, di ba? Kasi mahirap magbitbit ng tandem. At ayoko din maging pabigat sa tandem. Diba? Okay lang kung grupo tayo kagaya ng ginagawa namin nila Papa O ngayon. Kasi bigayan. Pero yung may katandem ka, sabi ko, ayoko na. Hindi ko muna inekis. Bilang Libra at people pleaser tayo, ayaw natin makapanakit ng kalooban. So hindi pa ako nag-no.
Hanggang sa gagawa pa daw ako ng online content, ganyan. Tapos, nawala na din yung mga dati naming napag-usapan, hindi lahat. Alam mo kasi maganda yung offer sa amin ni Sir Dennis noon. Kaya ako nag-resign. Kasi maganda yung offer. Pabor sa amin pareho. Ng istasyon, pabor sa akin kasi gusto ko yung gagawin ko. Walang pilitan. Siguro naman, 'di ba? Sa loob naman ng 4 na taon, siguro alam ko naman na yung gusto kong takbo ng programa na gusto ko, 'di ba? Hindi sa pag-iinarte. Siguro pwede na ako magkaroon ng bravado or yabang. Siguro naman alam ko na kung ano yung gusto ko at alam ko na kung saan ako effective, 'di ba? Sa loob ng 4 na taon. So, hindi natupad kung ano yung napag-usapan namin Sir Dennis at hindi ko maintindihan kung anong direksyon nila. And ayoko talaga ng itatandem ako. So sabi ko, yung contract ko, ipapa-check ko muna po sa manager ko, sabi ko. So sabi nila, sige, na-check mo muna sa manager mo, that's fine, sabi nila sa akin. So pina-check ko yung contract and ako mismo yung nagano na wag nang tumuloy. Again guys, sa mga nagtatanong, kung tutuloy pa ako sa Aliw Broadcasting Network, the answer is no. Una sa lahat, malayo. Pangalawa, ayoko po talaga ng tandem. Ayoko po ng tandem. Gusto ko ng sarili kong programa kasi gusto kong ma-hone yung talent na meron ako. And kapag may tandem ka, guys, mahirap kasi 'di ba? Kailangan mong hindi ako marunong makisama. Alam ng mga tao 'yan kung paano ako makisama, lalo na sa trabaho. Perfectionist ako pagdating sa trabaho. Ayoko ng putyo-putyo, ayoko ng maitawid lang. Hindi ako ganun. Ayoko nun. Kaya hindi na po ako tutuloy sa Aliw Broadcasting Network simply because hindi ko gusto or hindi ko nagusto yung offer sa akin. Pero nagpapasalamat po ako, especially to Sir Dennis, sa lahat po ng mga officers ng Aliw Broadcasting Network na nagpakita po sa akin ng pagpapahalaga, na pinakita niyo po sa akin na si Tita Cora ay kamahal-mahal at may pag-asa pa na si Tita Cora po ay magkakaroon pa ng karir. Maraming salamat. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, nung time na natatakot ako kasi di ko alam kung ano ang susunod namin gagawin. Si Sir Dennis yung parang tahanan na nagbigay sa amin ng masisilungan sa mga sisiw na nababasa sa labas ng bahay. Parang ganun. Pero suddenly hindi natuloy dahil sa ilang circumstances and hindi ko na din po alam kung ano yung iba pa at ayoko na ding alamin. Hindi po masama ang loob ko. Sabi ko nga lagi sa sarili ko, in every rejection, there's always a redirection. Hindi man nila ako ni-reject at ako man mismo yung umayaw sa offer. Alam ko sa sarili ko na kami mas magandang plano si God. Sa mga nagtatanong kung tutuloy pa si Papa Jackson, hindi ko po alam. Hindi ko po hawak ang kanilang desisyon. Basta ako, hindi na po. Focus ako sa vlog, focus ako sa ginagawa ko ngayon. Sa mga naghahanap dyan ng photographer, mga naghahanap dyan ng editor nyo sa mga vlog nyo, nandito lang ako. Sa mga naghahanap ng host, ayan, nandito lang po ako. Matanggap po ako ng mga racket. Kulang nilang tumanggap na din ako ng labada. Ayan. At luckily, part ako ngayon ng Showbiz Update na ni Papa O, Oji Diaz. At gusto kong pasalamatan of course si Kuya Oji for letting me in. Sobrang bumpy ng pinagdaanan ko for like 3 months mahigit. Na-develop lalo yung anxiety ko, yung depression ko. Hindi ko alam kung saan ako lalapit. Hiyang-hiya na din ako sa kapatid ko syempre. Siya yung laging nandiyan nakasalo. Hindi man ako nalipasan ng gutom. Hindi man kapos na kapos. May naitatabi maski papano, may nagagastos pa. Pero kasi malaki ang expenses ko every month. Lagi kong sinasabi sa mami ko na, "Mi, pasensya na muna. Di ba humihingi nanay ko eh. Nagigilty kasi ako. Hindi ko nasusuportahan yung nanay ko. Masakit yun bilang anak niya." So, ngayon ay part ako ng Showbiz Update at sana ay madagdagan pang ginagawa ko. Nilalaban ko naman yung araw-araw. Wala pa rin akong permanenteng trabaho ngayon. Kaya kung mga racket-racket ang pag-uusapan, tumatanggap ako. Pinagpapasa Diyos ko lahat kasi baka may mas magandang plano. Si Lord. Kaya din niya siguro ko inalis dun sa istasyon na yun. Lagi kong pinapasalamatan sa Lord. Sabi ko, Lord, thank you. Thank you. Laging thank you. Na nasasambit ko. Pagpapasalamat ko lagi yung pagkakaalis ko sa Energy FM. Hindi ako tinanggal yung pagkakaalis sa akin ni Lord doon. Nag-resign ako. Yung mga kinakalat-kalat yung tinanggal ako, tigilan nyo. May copy pa ako ng resignation tsaka ng mga email nyo sa akin. Tigilan nyo. Kayo kayong pakalat ng fake news. Basta guys, supportahan nyo sana ako sa lahat ng gagawin ko pa. Sa lahat ng gagawin namin ni Gandang Kara.
sa gagawin namin nila Papa Jackson, gagawin ba kami together, kung may gagawin kami ni Kara or tatahaking karir. Support niyo po sana kami kasi kailangan namin yung suporta ninyo. Kailangan namin kayo sa panibago naming journey. Lagi kong sinasabi, makakabawi din makakabawi. Babawi ako ng babawi ako. Magbaback on track ako. This too shall pass. Malalampasan ko lahat to. Itong mga to lahat to. Malalampasan ko to. Again guys, don't forget to like and subscribe. Parang awan nyo na dito sa aking YouTube channel. And please hit the notification bell upang nang sa ganun ay updated kayo sa lahat ng ginagawa ko sa aking YouTube channel. Parang awan nyo na. Again, maraming salamat sa lahat ng mga sponsors ko. Lover's Closet, Cheetos Homemade, Kuya Chito Aquino, maraming salamat. Sa Ate Teresa Labasan, thank you ate. Ang Dubai Sentify, ayan. Kulyan Optical, ayan. Ang NV na hindi ako binitawan, yung isa, wala na. Pero ako hindi nyo ako binitawan, mahal na mahal nyo ako. Maraming salamat. Sa aking bagong pamilya, ang JC Solis Dental Clinic, grabe. At kung ano pa yung mga future project ko, na makakasama ko of course si Kuya Oji. Kung ano man ang dalhing trabaho sa akin ni Kuya Oji, ako'y susunod, tatalima. Iyan lang guys. Thank you so much for watching this vlog. Bye!